So, unang-una po, kasing init po dito sa Maynila, napakainit po, hindi ko akalain po na napakainit. Ang ito po lumalabas po na pahayag galing na po kay dating Ombudsman Samuel Martires. Di po ba nalaman po natin siya po ay napangalanan po siya ni Ramil Madriaga doon po sa salaysay niya sa affidavit na kanyang sinalaysay noong April 14 ng House Committee on Justice hearing patungkol po sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Kasi po si Samuel Martires po ay siya po ang ombudsman ng noong mga panahon na presidente po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ay inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung mga tinutukoy po na nangyari po nung tinutukoy ni Ramil na Madriaga na nagdala daw siya, naghatid daw siya ng pera doon mismo sa loob ng Ombudsman Compound dito lang. Kapanahunan po iyon ni Samuel Martires. Panahon po niya yon 2023, siya pa po yung ombudsman. Hindi pa po yun panahon ni Boying Remulla. So ngayong araw, naglabas po ng pahayag itong si dating ombudsman Samuel Martires. At sabi daw niya, ang sinabi niya, yan po, sabi niya ay kung sa tingin mo si Ramil Madriaga, ang mga sinasabi mo ay totoo, magpatingin ka sa psychiatrist. Ha? You might be suffering already from delusion dahil sa pagkakakulong mo. Hindi po yan dapat ang sagot sa isang tao na gusto lang ipahiwatig sa taong bayan na wala siyang kinalaman. Instead na sabihin niya to, ito pa, yung the way po niya ito pinahayag. Ang gusto pong mangyari ni Samuel Martires ay sirain ang kredibilidad ni Ramil Madriaga. Hindi ko alam kung bakit kailangan magpatingin sa psychiatrist yung si Ramil Madriaga. Hindi po psychiatrist ang titingin diyan po. Pag ang kaso po ay nasa korte na, huwes na po ang titingin niyan. At from all indications po, hindi naman nakita naman po natin si Ramil Madriaga sa kanyang panunumpa, ang salaysay niya doon sa House na hearing na mukha namang matino at saka hindi siya yung tipong nagdadalawang isip sa ginagawa niya. Nung sinabihan siya na i-waive na siya pa nga yung nagboluntaryo na i-waive ang bank secrecy law ng kanyang mga bank accounts. Pinirmahan po yan. Yung mismo lang pagbibigay ng salaysay po, na under oath, tapos sinumpaan niya yung kanyang mga affidavit, hindi po yun yung klase ng tao na kailangan po ng psychiatrist. Ang kailangan po ng klaseng tao ni Ramil Madriaga ay mapakinggan kung ano yung kanyang sinasabi. Pakinggan ng mga tao. At hanggat hindi po nagbibigay ng kontra sa kanyang mga pahayag, yung mga grupo na pangalanan ni Ramil Madriaga, hanggat hindi pa sila nagpapakita ng kanilang pangontra sa mga aligasyon nung sinabi na ni Ramil Madriaga, ang papaniwalaan talaga siguro ng tao, automatic, ay yung si Ramil Madriaga. Hanggat hindi pa nagpapakita ng counter arguments yung kabilang kampo, at maririnig ng mga taong bayan ay yung salaysay ni Ramil Madriaga, ang paglalathala ni Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga po yung papaniwalaan kasi siya po yung naglalabas.
So, dapat hindi, kagaya nito nila Martires na pangalanan, hindi po ito yung klase ng depensa na ine-expect natin sa isang dating ombudsman. Na sasabihan ng isang tao na magpatingin sa psychiatrist. Dahil why? Why? Yung tao na yon merong sinabi, meron siyang detalyado. The thing na dapat ginawa ni dating Ombudsman Martires is to present counter evidence from yung ina-allege ng tao na yon about him. Pero kung ad hominem yung atake, pag ad hominem po, ibig sabihin na personal na pong atake, gaya to, magpatingin ka sa psychiatrist, kasi nagsasuffer ka ng delusions. Yung ganitong klaseng mga atake na hindi natin na-expect sa dating ombudsman, napaka ad hominem, parang ang dating po sa mga nag-oobserba at nakikinig at tumitingin masyadong defensive. Ang impresyon naging defensive. Nagiging defensive po ang dating ombudsman Martires. Defensive siya. Kung aatakihin mo yung personal ng tao, may something yan. Red flag po yan. So, titingnan po rin natin, baka sakali, sa susunod po na hearing sa April 22, padalan din po ng imbitasyon si Samuel Martires ng House Committee on Justice kung gugustuhin nila para matanong siya kung bibigyan siya ng pagkakataon na maglatag ng kanyang counter doon sa sinasabi ni Ramil Madriaga. Yun. Pwede yun. Depende na po yun sa House Committee on Justice. No, so yun nga, ad hominem po itong atake at ito po ang ginagawa ng mga DDS. Personal na wala yung mga inaatake ka na sa hindi polisiya yung hindi nila inaatake yung ina-allege sa kanila. Ang atake nila sa iyo yung personal mo, yan po ang trademark ng mga DDS. Kahit po influencer, kahit mga troll nila ganyan. Hindi nila po kontrahin direkta yung ina-allege mo sa kanila, ang titirahin kanila sa personal na wala namang kinalaman doon sa dapat ninyo sanang pagtalunan. Ganon sila gumagawa na i-distract kanila. Ayaw nila ng diretsa kang tinatanong. Doon patungkol sa topic ng ngayon. Gusto lang nila laging magsisegue. Ganyan po ang mga DDS. Bantayan niyo yun, ganyan po ang kanilang mga modus. So next, sabi po ni Vice President Sara Duterte, I passed the bar on my first attempt with the GWA. GWA po is grade, ano yun? Anong ano yun? Grade weight average, I think, of 80 percentile. Yun po ang kanyang grado. According to her, nung siya po ay nakapasa sa bar nung 2006. I believe siya po ay nakapasa sa bar ng 2006. So, very good kung one taker ka lang. Yes, one taker. Alam po ninyo, hindi po tayo nagmamaliit sa mga tao na mga nagtitake po ng bar na ilang beses po sila kailangan mag-take para lang sila makapasa. Sa ginawa po ni Vice President Sara Duterte na ito, para pinamaliit po niya yung mga tao na nag-struggle yung mga estudyante, yung mga law students na nag-struggle na dapat mag-take ng bar ng twice, thrice, mga ganun ba? Hindi po natin kasi talaga dapat iba-iba po kasi talaga yung pinagdadaan ng mga tao. So kung ikaw po ay nakapasa sa bar, one take ka, di very good. Hindi mo pero it does not mean kung ikaw first one time taker ng bar, dapat mo po na po yan ipagyabang. Yung yan po
yes, nakaka-proud po na one taker ka lang sa bar. Yes, nakaka-proud po. But what matters to lawyers, especially to lawyers, is what you do after that. Nakapasa ka sa bar, yes. One take ka lang sa bar, yes, very good. Ang tanong, nagpa-practice ka ba? Naka-practice ka ba ng bar, pagiging abogado? Na-practice mo ba yung pinaghirapan mong ipasa na bar exam? Are you practicing it? Are you applying what you learned sa pagiging abogado? Helping people? I don't think naka-practice ito si Sara Duterte enough. She was, what we know of her after she passed the bar in 2006, siya po ay nakapagtrabaho doon po sa Supreme Court bilang uh, basta isang staff po ng isang justice. I have forgot sino yung justice na yun. Siya po ay isa doon sa staff. And gusto po from this what we heard ba. And she wanted sana daw is to become PAO. Papasok siya sa PAO. Yes, Public Assistance Office. Gusto niya pumasok sa PAO. Yung ano ba ni sino nga yung yung masikat na PAO yung babae. Kalimutan ko si Acosta yata yun. Nakalimutan ko sino yung babae po na nasa PAO ngayon. Yun po yung gusto ni Sara Duterte, magpao siya. So, hindi po yun nangyari kasi po we heard na pinauwi siya sa Davao ng kanyang ama na dati po ay mayor pa, si Mayor Rodrigo Duterte noong mga panahon niyon. This is mid 2000s. Para po tumakbo sa local nila bilang vice mayor sa kanyang ama na mayor. At patuloy-patuloy na po 'yon na si Sara Duterte naging mayor, yung father niya naging vice mayor, sila na po yung nagdalawa doon sa Davao City until 2016. Siya na po yung di ba? Siya na po yung habang nanalo pagkapangulo yung kanyang ama, siya po ay naging mayor ng Davao City. So hindi po natin masasabi na siya po yung ay parang naka talaga nagiging pagiging abogado, may mga kliyente, parang malabo na nagkaroon siya ng kliyente. Ang alam namin na nag-practice ng law ay yung kanya pong asawa na si Manances Carpio. Kasi meron po silang law firm. So yun po, yung naka-practice ng law, yung kanyang husband. At meron yung isa sa mga sikat po na kliyente na handle po ng law firm nilang mag-asawa ay yung Mighty Corporation. Yeah, I think, yes. Yun po. So, yung husband niya po at yung business nila, yun po ay subject na po ng mga ahensya ng gobyerno kagaya ng SEC. Tinitingnan po yung kanilang mga business permits na daw sa kanila, allegedly na konektado sa kanila. Tapos yung SALN po ni Vice President Sara Duterte, since pumasok sa politika noong 2007. So, ngayon kung pumasa ka nga sa bar pero hindi ka naman nagpa-practice ng law, at I think sa mga ginagawa actuations ni Vice President Sara Duterte, hindi halata. I'm sorry to say mga kaibigan, hindi po siya halata na nakapasa siya sa bar. Hindi siya halatang nakapasa sa bar. I'm sorry to say. Passing the bar exams is very difficult. So, generally, we look at people who pass the bar as, intelligent. Matalino sila. Noong pong panahon namin, ewan ko kung
nung time nila Vice President Sara Duterte, kung ano siya, kung ano, dati kasi po pag bar, essay type po, sinusulat po yung inyong answer, handwriting. Bibigyan kayo ng kaso, ito po yung bar ha, bibigyan po kayo ng kaso at kailangan po ninyo isulat doon, ano iyon, ganito, ganyan. Handwritten po dati, noong mga panahon, matagal na po, sinusulat po yung answer sa papel. Kaya po madami po dati na bumabagsak sa bar. Kinig kayo ha, kung kayo po ay dati noong unang panahon, madami po bumabagsak sa bar kung pangit po yung handwriting. Oo. Kasi pag hindi na po nababasa yan ng examiner or yung nag-check sa inyong answer, pangit po yung sulat nyo, most likely it will be it will be against you. So I'm not sure kung nung time na Baribi Sara, meron na silang tinatawag na multiple choice. I'm not sure kung kailan in-apply yung multiple choice or if there's still multiple choice. Pero what I remember is you have to write your answer in essay form during yung mga bar exams noong mga 90s. Nung unang mga 90s, ewan ko nung time ni Vice President Sara Duterte, kung ganun pa rin ba ang nangyari. Ganun po kahirap ang bar exams. Anyway, so, yun na nga, what you do after is more important than what happened before that. Yun nga, nakapasa ka nga sa bar, pero hindi mo naman ina-apply. At saka hindi naman halata na parang nakapasa ka. Oh. And sa lahat-lahat ba naman na ibinulgar nung hearing, binulgar ni Ramil Madriaga doon sa hearing about sa pera, about sa paghatid ng mga pera, kung sino-sino, sa bilis ng paghahatid, kinorek pa nga ni Ramil Madriaga na hindi daw hindi daw nagastos yung 125 million in 11 days kasi dinistribute daw niya yon in less than 24 hours. Yung mga ganon na mga detalye doon sa sinumpaang salaysay, madami po yun. May kopya po ako ng affidavit na yun. By paragraph, nakanumero po yun. Sa lahat ng sinabi ni Ramil Madriaga, iyan yung napansin ni Sara Duterte, yung pagki-question sa kanyang mental abilities. Ano siya? Iba yung priority ng Vice Presidente natin. Masyado siyang egotistic. And speaking of egotistic, ito pa isa, my God. I'm sorry to say, ito na po si Robin Padilla, ang pinakabobo na senador natin. At again, hindi po ako nagsisisi na hindi ko yan binoto. Hindi ko talaga yan binoto. Hindi ko cargo de konsyensya yung kabobohan niya na pinapamalas sa ating lahat ngayon. Hindi ko po cargo de konsyensya. So, kung sasabihin kong bobo siya, it is from the kaibuturan of my heart na sasabihin ko na bobo yan na senador. I have no problem with him kasi may mga tao po na gusto siya bilang artista. Okay, magaling siya na artista, magaling siya na action star, mabait daw yan na tumutulong sa ganito, ganyan, nag-medical mission, whatever. Okay, I'm talking about the mental capacity niya. Yung mental niya, IQ niya, wala, bobo yan. At sabi niya, wala daw tayong nararanasan ng ganitong panahon ni former President Marcos Sr. Nang damay pa na patay na. Bigla tayong nagugulat sa pagtaas ng presyo ng langis kasi may buffer budget. Sana maibalik natin iyon ng gobyerno na humaharap ng
Ewan ko kung saang planeta galing si Robin Padilla nung panahon po ni dating Pangulong Marcos Sr. Ang Petron po na pinakamalaking oil company sa Pilipinas nung panahon ni FEM Senior, ang nagmamay-ari po ay ang gobyerno. Kaya wala tayong problema na ganun nung panahon ni FEM kasi ang gobyerno po ang may-ari ng Petron. Kailan po ba pinagbili ang Petron at isinailalim sa privatization? Panahon po ni dating Pangulong Ramos, Fidel V. Ramos. Madami pong pinagbili na government asset si Fidel V. Ramos noong mga panahon na siya po ay presidente. Yung National Steel Corporation, yung Petron, PAL, NAIA. May mga ano diyan, may mga private entities na may ano sa NAIA. Buti na lang maayos itong si Ramon Ang na tumutulong na at ayusin ang paliparan diyan sa NAIA. Pero nung una pong panahon, ang tubig, ang ating mga basic utilities, tubig, langis, electricity, kuryente, gobyerno po. Bobo talaga si Robin Padilla. I'm sorry to say, that's the reality. Bobo talaga. Hindi niyan. Magaling yan siya sa acting, yes. The other things, hindi na po siya magaling. Wala na siyang galing. Hindi kaya ng mental capacity niya yan. At hindi, talagang ano, sorry talaga, wala akong ano dyan sa kanya. Hindi ko kargado yung kanyang kabobohan. Oh. So yung mga 25 million na bumoto dyan, dapat kayo magsisi na binoto nyo yan. Walang silbi yan sa Senado. As in, kung ikukumpara mo pa siya kay Bongo, ito si Robin, at least si Bongo may ano pa, meron pang gamit si Bongo, meron pa siyang may silbi pa si Bongo. Kumpara dyan kay Robin, wala. As in, wala. At next, ito, sa exciting part po ito, meron pong 3 accounts sa Facebook ay na nagpakalat po na fake news hinggil sa estado ng kalusugan ni presidente pinakasuhan na po. Iyon po ay si Eloy, ang kilala ko lang po doon si Eloy Bugris, yung Ilongga na ngayon po ay nakabase sa Dubai, sa Jumeirah Dubai. Doon po sa nagpa-follow sa aking page doon sa The Political Labandera sa Facebook. Gumawa po ako ng in-depth about kay Eloy Bugris. Hanapin po ninyo sa wall at basahin doon, nakadetalyado po doon ang kanyang totoong pangalan, ang kanyang address sa Iloilo, ang numero, ang docket number ng criminal case niya sa Cavite, nandoon po 'yon. Basahin niyo po, mahaba po 'yon. Dahil po 'yon ay deep dive kay sa pagkatao, sa katauhan, sa mga kaso ni Eloy Bugris. Sa totoong buhay po, ang pangalan niya po ay Jinky Carpio. Yun po lang ang kailala ko na ngayon po ay kakasuhan ng pinapakasuhan na po ng NBI at tinatanong po natin ng NBI kung paano po nila yun hahabulin si Eloy Bugris kasi wala nga po dito sa Pilipinas, nandun po sa ibang bansa. Pero meron po siguro mga paraan yan kasi meron po tayong embahada doon. So, yun na yun. Ang dalawa pong nami-mention na pangalan, hindi ko po kilala. Hindi ko po alam kung saan sila galing. Hindi ko alam kung bakit sila naging sikat. Pero yun po, mga pangalan na yun ay sinali po. Sila po yung 3 bago. Yung una na pong kinasuhan sa pag-fake news, related din sa mga ganitong klase na fake news peddling ay si Jason Sa.
tapos si Jeffrey Celis, tapos yun nga po, si Jack Agorta. Si Jack Agorta is yung pinaka-last before itong tatlo na to, nasa NBI, nakasuhan na po ng NBI. So, yun po nga, again, babala po sa mga nagpapakalat na maling impormasyon patungkol sa kalusugan ng presidente ng Pilipinas ay kung kayo po naghihingi na po ng tulong ang PCO, kung kayo po ay nakakita ng mga ganong klase na fake news peddler, ipadala po daw ninyo sa kanila sa PCO ha. PCO. Meron po silang official Facebook, may message lang kayo doon. Ipadala daw ninyo yung screenshot, ipadala din ninyo yung link ng post or yung personalidad na nagpo-post ng ganong klase na mga fake news. Yan po ay susuriin nila isa-isa. Bakit ko alam? Yan na si Bugris. Example na yan si Bugris sa kanya. Kaya siya nasali dyan sa listahan na yan. So yun, kung meron po kayo nakita, nakikisuyo po ang PCO na ipag-alam sa kanila kung kayo po ay nakakita ng mga fake news peddler na yung gumagawa po ng mga kwento-kwento na yun nga, patay na si PBBM or may sakit si PBBM, yung mga ganon. Ipag-alam lang po nila at tinitingnan po sila ng NBI. Puwera biro. Tinitingnan sila ng NBI, minomonitor siya. Example na yan si Bugris, yung Eloy Bugris. Example na yan siya. So, hintayin na lang natin po. Gumagana naman po ang NBI. Marami pong agents ng ang kanilang cybercrime division ng NBI ay very busy po. The more po sila gumagawa ng mga fake news, yung mga klase na yan, the more po sila nagiging busy doon sa NBI cybercrimes. Sunod, umiksena na naman po si Manang Aimee. Hindi kasali sa kwento, pero nakisawsaw din. At grabe ang reaction mga kaibigan, grabe ang reaction ni Manang Aimee kay Ramil Madriaga, grabe. Who you, Madriaga? Okay. Sinungaling ka, Madriaga. Ano yun? OA naman ni Manang, OA ka naman. Naku, hindi ko nabuo yung pangalan nito at ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasilungalingan mo ay may naghihintay sa kwarto sa impyerno. Manang, you forgot na? Nakalimutan na ni Manang Aimee na sabi ni Digong noon na sa impyerno sila, paghihintayin niya yung mga supporters niya sa impyerno, di ba Manang? Nakalimutan din ni Manang Aimee kung sino yung self-appointed president of hell. Yung kanyang best friend. Diba sabi ni Sara Duterte, siya ang presidente ng impyerno. Manang, you forgot. You forget your friend. Nakalimutan mo yung friend yung mismo nagsabi na siya yung presidente ng impyerno? Bakit siya at ang maghihintay sa impyerno sa mga supporters niya ay mismo si dating Presidente Rodrigo Duterte? You want me, Manang, to remind you? May screenshot pa kami nun, Manang. You want me to write about it? About this one, Manang? Talagang kung may oras-oras ako siguro kasi wala nga po ako sa Leyte ngayon. Nandito po ako ngayon sa Maynila na napakainit. As in, parang yung balat ko ay kinakagat po ng init dito. Mainit na nga po sa Leyte, pero mas grabe dito pala sa Manila. So kung meron akong panahon, Manang, pagbalik ko sa Leyte, Manang, uupuan ko to at i-remind kita kung sino-sino yung nasa impyerno, Manang. Diba?
I-remind kita Manang Aimee na yung maghihintay sa impyerno sa mga DDS, mismo nagsabi po ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at yung best friend mo na si Sara Duterte ay siya po ay nagpahayag last year na siya po ay ang presidente ng impyerno. So yes, i-remind ko yung self ko when I get back to Leyte, to Ormoc, na susulatin ko to Manang, gagawan kita ng write-up to remind you of who you are now supporting. Hindi mo na sinusuportahan yung ading mo, we know that. Wag mong i-gaslight si BBM Manang, wag mong i-gaslight si Bonget, wag mong i-gaslight yung sinasabi mo mahal mo na kapatid, kasi hindi mo siya mahal. Mas mahal mo Manang ang mga Duterte, alam na namin, na-realize na namin yan at nakikita namin yan. I-remind kita Manang, yung sinasabi mong impyerno, na nauna na doon yung mga Duterte sa impyerno na sinasabi mo Manang. Kakulango.
Manggat